Si Sang Yu ay isang malungkot at mahirap na manunulat ng script. Wala siyang trabaho, walang kaibigan, at patay na ang kanyang mga magulang. Ngunit ang pinakamalaking problema niya ay hindi siya nakakatulog ng maayos ng mahigit kalahating taon. Sa tuwing natutulog siya, may demonyong lumalabas sa kanyang mga panaginip at ginagawang mararahas na bangungot ang mga ito. Ngayong gabi, nanaginip si Sang Yu na nasa subway siya nang biglang lumitaw ang demonyo. Hinablot siya nito sa buhok, binutasan ang sahig, at isinaksak ang kanyang ulo doon, na ikinamatay niya. Nagising si Sang Yu pagkatapos mamatay ng sarili niyang imahe sa panaginip, at nagpasya siyang magsulat. Ngunit kumatok ang kanyang landlord sa pintuan, sinasabing may dala itong pagkain para sa kanya. Tumakas si Sang Yu sa bintana dahil wala siyang pambayad sa renta. Habang naglalakad sa kalye, naalala niya ang mga eksperto sa panaginip na kanyang pinuntahan, mga psychologist, doktor, siyentipiko, at mga debotong relihiyoso. Iba-iba ang mga teorya nila tungkol sa kahulugan ng mga panaginip, ngunit wala isa man ang konkretong nakatulong sa kanya. Huminto siya sa isang tindahan ng pagkain at nag-order ng crepe na walang itlog dahil iyon lang ang kaya niyang bayaran. Pero nilagyan pa rin ng crepe man ng itlog bilang libreng palaman. Habang hinihintay ang kanyang pagkain, tumingin si Sang Yu sa kabila ng kalye, sa isang kafe kung saan nagtatrabaho si Hua Er, ang babaeng kanyang hinahangaan. Nakilala niya si Hua Er ilang taon na ang nakalipas sa isang bar kasama ang mga kaibigan, at naroon ito na tumutugtog kasama ang kanyang banda. Napakaganda ng boses nito, at simula noon, iniisip na niya ito palagi. Nang matapos ang kanyang crepe, umupo si Sang Yu upang kainin ito, ngunit nagulat siya nang dumating si Sange, ang kanyang manager. Tumakbo si Sang Yu palayo at nahulog ang kanyang crepe, ngunit dahil sa sobrang hina, hindi siya nakalayo. Nahuli rin siya ni Sange at dinala sa isang restaurant. Pinakain ni Sange si Sang Yu habang pinapagalitan ito dahil hindi siya tumutupad sa kontrata at hindi nakakapagpasa ng script sa takdang oras. Sinubukan ni Sang Yu ipaliwanag na ang kanyang insomnia ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-concentrate at makapagsulat, pero hindi nakinig si Sange at inutusan siyang tapusin ang script sa loob ng 10 araw. Pagkatapos nito, bumalik si Sang Yu sa kanyang apartment, ngunit natagpuan niyang nakalak ito at ang lahat ng kanyang gamit ay nasa pasilyo, pinaalis na siya ng kanyang landlord. Pumunta siya sa isang kafe, umaasang makakapagsulat siya doon, pero masyado siyang gutom para makapag-isip at sa huli, nakatulog siya. Muling lumitaw ang demonyo sa kanyang panaginip, nilagyan siya ng kadena sa leeg at sinimulang hampasin ang kanyang ulo sa mesa. Muling nagising si Sang Yu kinabukasan, matapos mamatay ang kanyang sarili sa panaginip, at natuklasan niyang ninakaw ang kanyang laptop. Nawala na ang kanyang gamit sa trabaho at nagsimula nang hindi niya makilala ang kaibahan ng bangungot sa realidad. Nagpadala si Sang Yu ng mensahe kay Sange, sinasabing magpapakamatay na siya at sasama sa kanyang mga magulang. Pinili niyang pumunta sa bubong ng gusali sa tapat ng kafe ni Hua Er, at pinanood ito habang tumuntong siya sa gilid, handa nang tumalon. Ngunit biglang dumating ang crepe man at inalok siya ng libreng pagkain. Sumama ang lalaki kay Sang Yu sa bubong, at habang kumakain si Sang Yu, nagkwento ang lalaki tungkol sa iba't ibang pananaw ng mga tao sa kamatayan at mga panaginip. Nakarating sila sa isang simpleng conclusion, kapag nagkakaroon ng bangungot si Sang Yu, dapat niyang sabihin sa sarili, nananaginip ako, upang makalabas agad dito. Nanatili si Sang Yu sa bubong, pinagmamasdan si Hua Er hanggang sa dumilim. Ibinenta niya ang kanyang cellphone para makakuha ng pera pambili ng pagkain. Pumunta siya sa isang convenience store, at bagaman pinag-isipan niyang magnakaw, nagbago ang isip niya nang mapansin niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Kumain siya sa labas ng tindahan, ngunit nagulat si Sang Yu nang bigla siyang lapitan ni Hua Er, na nagpakita ng pag-aalala para sa kanya. Napakaganda nito para maging totoo, at mabilis na naintindihan ni Sang Yu kung bakit, si Hua Er pala ang demonyo. Sinimulan siyang itulak nito sa salamin, na para sa tindero ng tindahan, parang may panic attack si Sang Yu. Binuhat siya ng demonyo, at habang sinaksak siya ng espada, inihagis siya sa bintana. Habang nahuhulog, hinawakan ni Sang Yu ang espada at naalala ang payo ng crepe man. Sinabi niya sa sarili na nananaginip siya, kaya nagising siya sa gitna ng pagkakahulog. Sa totoong buhay, nahulog pa rin siya sa basag na salamin, ngunit hindi siya nasaksak. Sa kanyang mga kamay, may misteryosong espada ng demonyo. Tumakbo siya bago dumating ang ambulansya na tinawag ng tindero, at nanatili siya sa parke buong gabi, sinisiyasat ang espada at sinisigurong hindi siya nananaginip muli. Kinabukasan, pumunta si Sang Yu sa flea market para ibenta ang espada. Dahil sa kasabikan ng mga mamimili, napagtanto niyang may hawak siyang mahalagang bagay. Sa halip, nagdesisyon siyang pumunta sa isang pawn shop,
kung saan binayaran siya ng tamang halaga ng espada, 20,000. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sang Yu at nagsimulang gumastos, bumili siya ng bagong computer, kumain sa isang magarang restaurant, at nag-check-in sa isang mamahaling hotel. Pagsapit ng gabi, uminom siya ng mga sleeping pills at hinintay ang karaniwan niyang panaginip. Nasa hotel din ang panaginip na ito, kaya lumabas siya sa kanyang kwarto at nag-explore sa hallway, hawak ang isang florera at sinasabing, nananaginip ako. Pero walang nangyari. Nagdesisyon siyang magpatuloy sa paggalugad at biglang lumitaw ang demonyo, hinahabol siya gamit ang isang malaking gintong palakol. Sinaktan siya ng demonyo gamit ang sandata nito, na nagdulot ng maraming sugat. Ngunit matapos ang ilang palo, nagawa ni Sang Yu na maagaw ang palakol at sinabing, nananaginip ako. Muli siyang nagising na hawak ang palakol, at wala siyang kahit anong sugat. Ibinenta niya ulit ang palakol sa parehong pawnshop at ang pera ay agad niyang ginastos, bumili siya ng mag-agarang damit, isang bagong kotse, at nag-spend ng gabi sa isang bar, umiinom kasama ang ilang babae. Pagbalik ni Sang Yu sa kanyang silid sa hotel, hindi niya pinapasok ang mga babae, binigyan lang niya sila ng pera para sa pamasahe sa taxi bago matulog. Ngayong gabi, susubukan niya ang bagong taktika, tumingin siya ng mga larawan ng isang mahalagang museo sa isang libro bago matulog, at gumana ang plano dahil naganap ang kanyang panaginip sa eksaktong lugar na nakita niya sa mga litrato. Pinagmasdan ni Sang Yu ang paligid, hinahangaan ang lahat ng mga anti-gang bagay, bago umupo at naghintay sa pagdating ng demonyo. Sa pagkakataong ito, dumating ang demonyo na may dalang baril, na sumalungat sa plano ni Sang Yu. Nagsimula siyang tumakbo at umiwas sa mga bala, ngunit sa huli, nahuli siya ng demonyo at pinatay. Nagising si Sang Yu sa kanyang silid sa hotel, pero dahil wala siyang nadalang kahit ano, ayaw niyang itigil ang trabaho kaya lumunok ulit siya ng sleeping pill. Pagbalik sa panaginip, nagsimula siyang tumakbo ulit, at pagkatapos makaiwas sa ilang bala sa pamamagitan ng isang natatanging talon, nakakuha siya ng 2 anti-gang bagay bago niya sinabi, nananaginip ako. At nagising. Ngayon, dinala ni Sang Yu ang mga kayamanan sa mga profesional na dealers ng anti-gang bagay na may mga transaksyon sa mayayamang collector. Nakuha niya ang 2 milyong piso para sa mga ito, kasabay ng ilang mga tanong tungkol sa kanyang paraan, ngunit nagawa niyang umiwas sa mga ito. Paglabas niya sa tindahan, nilapitan siya ng galit na si Sange, na inakala na siyang patay na. Inimbitahan ni Sang Yu si Sange na kumain sa isang magarang restaurant at ibinalik ang perang ibinigay nito para sa strip, sinasabing hindi na siya nagsusulat. Kinabukasan, sa wakas ay pumasok si Sang Yu sa cafe ni Hua at pagkatapos mag-order ng latte, tinanong niya kung naaalala siya nito, ngunit hindi siya nakilala ni Hua. Tinanong din niya kung bakit binibenta ni Hua ang kafe, at ipinaliwanag nito na dahil wala itong kliyente at pawang utang lang ang nadudulot ng tindahan. Nang gabi, nalasing si Sang Yu habang kumakain ng hapunan kasama si Sange, na gustong malaman ang sikreto ng kanyang tagumpay. Dinala ni Sange si Sang Yu pabalik sa kanyang silid sa hotel, at pagkatapos mailagay ito sa kama, kunwaring umalis siya. Ngunit bumalik siya upang tingnan ang pitaka at checkbook ni Sang Yu. Nagulat si Sange nang biglang magising si Sang Yu na may hawak na mga gintong kadena. Ngayon na alam na niya ang sikreto, nakiusap si Sange na payagan siyang tumulong sa bagong negosyo ni Sang Yu, na pinag-isipan ni Sang Yu ng sandali. Kinabukasan, binili ni Sang Yu ang kafe ni Hua at sinabihan siyang gusto pa rin niyang patakbuhin ito ni Hua. Maaari silang maghati sa kita pero siya ang bahala sa lahat ng pagkalugi. Bilang pagpapasalamat, inimbitahan siya ni Hua sa hapunan. Dito nila tinalakay ang kanilang bagong negosyo, at ipinahayag ni Hua ang kanyang hinala na maaaring may ibang gusto si Sang Yu bukod sa pera. Simula noon, regular nang nag-a-adventure sa mga panaginip si Sang Yu habang binabantayan ni Sange ang kanyang natutulog na katawan. Kasama sa kanyang mga panaginip ang, halimbawa, pagnanakaw sa isang bangko, kung saan ipinakita niya kung gaano na siya kalaki ang kontrol sa kanyang kapangyarihan, natututo na siyang labanan ang demonyo at nakakagalaw na siya ng mga bagay gamit ang kanyang isip. Sinimulan din ni Sang Yu na magdala ng mas malalaking bagay mula sa kanyang mga panaginip, tulad ng isang pulang kotse. Makalipas ang ilang panahon, napuno ng mga kliyente ang cafe ni Hua dahil pinapupunta ni Sang Yu si Sange upang magbayad ng mga tao sa kalye para pumunta. Nag-iwan din siya ng bag ng pera para sa crepman bilang pasasalamat sa mga beses na binibigyan siya nito ng libreng pagkain. Pagkatapos magsara ng tindahan, naglakad-lakad si Sang Yu kasama si Hua at nahulaan nito, base sa ilang salita lamang, na siya ay isang scriptwriter. Nagsimulang ihatid ni Sang Yu si Hua pauwi araw-araw pagkatapos ng trabaho, at isang gabi, pinayagan niya itong imaneho ang pulang kotse mula sa kanyang panaginip, na sinabi niyang para sa kanya. Dahil sa ganitong kapalaran,
inakala ni Hua-er na isa siyang sikat na scriptwriter. Habang nagmamaneho si Hua-er sa gabi, naalala ni Sang-yu ang araw na una niya itong nakilala. Pagkatapos ng kanyang palabas, nakita niyang umiiyak ito matapos makipagtalo sa kanyang dating kasintahan, at pagkatapos ay sinundan niya ito sa sinehan ng ilang beses. Nagpasya si Sang-yu na dalhin siya sa sinehan sa kasalukuyan, na tinanggap naman ni Hua-er, ngunit napaisip din ito kung kailan nila makikita ang isang pelikulang isinulat niya. Ayaw mahuli sa kanyang kasinungalingan, nagsulat ng tunay na script si Sang-yu at ibinigay ito kay Sang-ge para basahin habang siya ay nananaginip. Dahil palaging iniisip ni Sang-yu si Hua-er, na naginip siyang nasa kama siya kasama ang maraming kopya nito, kaya pilit niyang ginaisang ang sarili. Nang magising siya, nakita niyang umiiyak si Sang-ge dahil sobrang ganda ng script. Dito nagsimula ang kanilang plano, ibinenta nila ang script sa isang kumpanya ng pelikula, na inalok din ang kanilang sariling pera upang kumuha ng pinakamalalaking bituin at gawing isang malaking tagumpay ito. Nagsagawa pa sila ng espesyal na dinner event bilang pagdiriwang para kay Sang-yu, at isinama niya si Hua-er bilang kanyang kasama. Mayroon pang espesyal na presentasyon na binabalikan ang kanyang peking karera, sinasabing sumulat siya ng maraming matagumpay na pelikula ngunit hindi kinuha ang kredito dahil nais niyang maglakbay at makita ang mundo. Makalipas ang ilang araw, sa isang panaginip, natuklasan ni Sang-yu ang isang kakaibang bagay, may katawan ng isang mongheng nagme-meditate, at nang sinubukan niyang kunin ang sinturon nito, nag-disintegrate ang kanyang kamay. Hindi siya sumuko, kaya nang bumalik ang kanyang kamay, sinubukan niya ulit. Habang tinatanggal niya ang sinturon mula sa monghe, gumalaw ito at sinubukang hawakan ang kanyang dibdib gamit ang dalawang naninigarilyung daliri, ngunit hindi mukhang nag-aalala si Sang-yu tungkol dito. Hindi lumitaw ang karaniwang demonyo, at nag-disintegrate din ang kayamanan at ang monghe. Isang gabi, dinala ni Sang-yu si Hua-er sa bubong kung saan muntik na siyang magpakamatay at ipinakita ang isang fireworks show na inihanda niya para sa kanya. Nang itanong ni Hua-er kung mawawala din siya ng biglaan tulad ng kanyang pagdating, nangako si Sang-yu na hinding-hindi niya ito iiwan. Pagkatapos, pumunta sila sa apartment ni Hua-er, at habang nag-aayos ito sa banyo, nag-practice si Sang-yu ng isang posibleng pagtatapat ng damdamin. Ngunit kinailangan niyang umalis bigla dahil may naramdaman siyang tumatama sa kanyang dibdib. At nang tingnan niya ito sa salamin, nakita niya ang dalawang umuusok na itim na linya sa kanyang balat. Pagdating ni Sang-yu sa kanyang tinutuluyan, hindi niya pinansin ang party ni Sang-ge kasama ang mga babae at dumiretso siya sa kama. Naghahanda na si Sang-ge upang kolektahin ang kayamanang madadala ngayong gabi, ngunit sinabi ni Sang-yu na hindi na kailangan, sa pagkakataong ito, matutulog siya mag-isa. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili sa isang mataas at bakanteng gusali kung saan may isang misteryosong figure ang naghihintay sa balkonahe. Lumapit si Sang-yu at natuklasang ito ay isang bersyon ng kanyang matandang sarili na unti-unting naglalaho. Pagkagising niya, natuklasan niyang may bagong peklat siya sa balikat, at habang lumilipas ang oras, mas damadami ang mga peklat, lahat ng ito ay tumutugma sa mga lugar kung saan siya sinaktan ng demonyo sa mga naunang panaginip. Kinabukasan, pumunta si Sang-yu kay Crepman para humingi ng payo, ngunit bago pa siya makarating, isang van ang biglang sumulpot sa tabi niya at dinukot siya. Nang tanggalin na ang bag sa kanyang ulo, natuklasan ni Sang-yu na siya'y nasa isang abandonadong gusali na pinalilibutan ng isang grupo ng mga kriminal, pinamumunuan ni Kyung-ge. Sinabi ni Sang-yu na babayaran niya ang anumang halaga nila at matapos silang magkasundo sa 10 milyon, tinawagan niya si Sang-ge para dalhin ang pera. Pagdating ni Sang-ge, kinuha ng mga tauhan ni Kyung-ge ang pera at kinuha rin siya. Ginamit ni Kyung-ge si Sang-ge para makipag-negotiate. Wala nang ibang magawa si Sang-yu kundi dalhin ang buong grupo sa kanyang apartment kasama ang walang malay na si Sang-ge, kung saan ipinakita niya ang kanyang lihim na silid na puno ng mga anti-gang gamit. Habang sinusubukang pilitin ni Kyung-ge si Sang-yu na ipaliwanag kung paano niya nakuha ang mga bihirang bagay na ito, may dumating sa gusali para makita siya, si Hua-er. Ipinahayag ng receptionist ang pagdating ni Hua-er sa pamamagitan ng intercom, kaya't biglaang sinabi ni Sang-yu kay Hua-er na tapos na sila upang mapaalis ito para sa kanyang kaligtasan. Dahil sa pagkadismaya ni Hua-er, sinabi ng receptionist na bukas pa rin ang pinto ni Sang-yu, kaya't pinapasok niya ito. Paglabas ni Hua-er sa elevator, isa sa mga tauhan ni Kyung-ge ang sumunggab sa kanya at dinala siya sa kinaroroonan ni Sang-yu. Sinimulang kutsain ni Kyung-ge si Hua-er, sinasadyang asarin siya sa pagsasabing nagsisinungaling si Sang-yu. Isang tauhan ni Kyung-ge ang nagpakita ng hindi pagsang-ayon at sinabing akala niya'y para lang sila kumuha ng pera. Bilang parusa sa kanyang pagsuway, nagsuot si Kyung-ge ng gintong knuckles at binugbog ang tauhan. Samantala, lihim na nagsimulang magising si Sang-ge. Nang sumunod si Kyung-ge kay Hua-er, sinipa siya nito bilang depensa,
At ito ang naging pagkakataon ni Sange para tumalon at gamitin ang isang vase para paluan ang taong humahawak kay Hua-er. Kinagat ni Sangyu ang tauhang humahawak sa kanya at nakatakas, pero hindi bago siya masaksak. Tumakbo silang tatlo palabas habang binaril ni Qiangge ang lalaking kanyang binugbog. Nahihirapan silang makalayo dahil hirap nang maglakad si Sangyu dahil sa kanyang mga sugat. Naabutan sila ng mga kalalakihan sa hagdanan at nasaksak muli si Sangyu. Ngunit isinakripisyo ni Sange ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iwan at pag-abala sa mga tauhan habang nakakatakas si Sangyu at Hua-er. Hindi sapat ang isang normal na tao laban sa dalawang sanay na kalalakihan, kaya't si Sange ay binugbog hanggang mamatay. Isa sa mga tauhan ang nakahuli kay Sangyu at Hua-er sa itaas, binugbog sila at inihagis kung saan-saan. Hindi ito alintana kahit pa sinaksak ni Sangyu ang likod niya ng isang punyal. Nawala ng malay ang dalawa at biglaang nakita ni Sangyu ang sarili sa ilang misteryosong guho, natatakpan ng itim na substansya na agad nawala nang magsimula siyang gumalaw. Pagkatapos maglibot, hinawakan niya ang isang nagniningning na pintuan at nagsimula siyang makakita ng mga pagbabalik-tanaw sa kanyang buhay nitong nakaraang mga buwan, kasama ang totoong buhay at mga panaginip, pati na rin ang bersyon ng kanyang sarili na isinakay ng ambulansya noong gabing iyon sa labas ng convenience store. Nang matapos ito, naglakad siya papunta sa isang lugar na may higanting kristal na pader. Sinimulan niya itong hampasin habang paulit-ulit na sinasabing na naginip lang ako. Hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa labis na pagdurugo. Biglang nagsimulang magbago ang kanyang katawan, at natagpuan ni Sangyu ang sarili na nagiging isang demonyo. Sa pamamagitan ng machete na lumitaw sa kanyang kamay, sinimulan niyang hampasin ang kristal na pader habang iniisip ang sarili bilang demonyo sa iba't ibang usapan na nangyari na dati. Ngunit may kakaibang twist, sa halip na nakaupo lang at nakikinig, sa mga bersyong ito na kanyang iniisip, hinahampas niya ang kanyang landlord at si Sange dahil sa hindi pagiging mabait sa kanya. Nang sa wakas ay mabasag ang pader, lumabas ang demonyo sa sala ni Sangyu, kung saan nagsisimula na ring magising ang katawan ni Sangyu. Pinatay ng demonyo ang lahat ng tauhan ng walang pag-aalinlangan, at nagpakita pa ng kakaibang baril kapag kinakailangan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Sangyu, handang patayin ito, ngunit nabanggit ni Sangyu ang, nanaginip lang ako. At nagsimulang maglaho ang lahat ng mga anti-gang bagay na dinala niya mula sa mga panaginip, kapwa sa kanyang apartment at sa mga koleksyon ng mayayamang tao. Muling nawala ng malay si Sangyu, at nang magising siya, natagpuan niya ang sarili na bumalik sa gabing nasa labas siya ng convenience store. Nakita siya ni Hua-er at naalala siya mula sa konsyerto, kaya't naawa ito sa kanya at dinala siya sa kanyang tahanan upang bigyan ng totoong pagkain. Habang kumakain siya, sinabi nito na nabasa niya ang isang kwento ni Sangyu sa isang magazine at nasa palagay niya ay maganda ito, kailangan lang niya ng kaunting swerte para makagawa ng pambihirang tagumpay. Hanggang doon, inalok niya si Sangyu na magtrabaho sa kanyang kafe, na naging dahilan upang siya'y bumuhos ng luha habang ibinubunyag na matagal na palang alam ni Hua-er na pinagmamasdan siya nito. Makalipas ang ilang panahon, habang nagtatrabaho sila sa kafe, binigyan ni Hua-er ng regalo si Sangyu, isang bagong laptop para magamit niya sa pagsusulat. Pagkatapos nito, nakipagkita si Sangyu kay Sange sa isang restoran upang isauli ang pera dahil hindi siya makapagsusulat ng script ng may nakatakdang petsa, nais lamang niyang magsulat ng ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi lamang tinanggihan ni Sange ang pera, binigyan pa niya si Sangyu ng karagdagang pera, dahil naibenta na niya ang isa sa mga lumang script ni Sangyu. Upang magdiwang, si Sangyu na ang sisigot sa kanilang bayarin. Maraming araw ang lumipas, at ngayon, kontento na sa kanyang buhay, pumunta si Sangyu sa crepe man upang umorder ng pagkain. Sinamantala ito ng lalaki upang isauli ang perang ibinigay ni Sangyu sa kanya, at ipinakita ang isang peklat sa kanyang tiyan, dahil dati rin siyang nagkaroon ng kaparehong kapangyarihan at natutunan niyang mas mainam ang ganitong payak na pamumuhay. Habang nakikinig si Sangyu sa kanyang kwento, biglang lumitaw ang mga guho mula sa kanyang huling panaginip sa likuran niya, at napag-alamang ang bagong demonyo na pumatay sa mga tauhan ay sinusundan na siya mula nang muling lumitaw siya sa convenience store.